With regards to yung sinabi po niyo about ayuda for the next 3 months, kaya naman. Kaya in the short term for the next 3 months. Posibleng hanggang sa buwan ng Hulyo na lang ang itatagal ng kasalukuyang pondo para sa ayudang ipinamimigay dahil sa krisis. Sa pagdinig ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development kanina, ipinaliwanag ni Social Welfare Undersecretary Alia Di Maporo na bagamat may sapat pa silang pondo upang tulungan ang transport sector na lubhang pinakaapektado ng pagtaas ng presyo ng krudo. Ito ay short-term measure lamang. Pag 6 months to 12 months, medyo that risks the sustainability of these programs are in question. It would risk dependency over these type of stopgap measures. Inamin din ng DSWD official na walang bukod na pondo para sa biglaang pamamahagi ng tulong sa mga tsuper at galing lang din sa AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations ang ginagamit dito. Bunsod nito, nangangamba si Yusek Di Maporo na posibleng maapektuhan din ang iba pa nilang regular na programa kung tatagal pa ito. We have regular programs in IX. We're currently using our IX funds to respond to the fuel crisis, but we have regular programs na syempre affected na rin po sila. The medical, the burial, and other cash and financial assistance programs. And we would like to offer that as a stopgap measure, maganda ito, but it needs to be complemented with more long-term efforts. Bukod dito, binigyang diin din ni Yusek Di Maporo ang pangangailangang magdagdag ng pondo upang matiyak ang pagpapatuloy ng kanilang mga programa, lalo kung hindi pa matatapos ang sigalot sa Middle East. At lalo na, nakatakda na ring simulan bukas ang pamimigay ng cash assistance sa mga tricycle drivers sa probinsya. But it would also depend on budget prioritization. If we do run out, we would be asking replenishment of our funds, and that would be a question of how this is prioritized all across the agencies and all across the national government. But 100% rest assured, Honorable Chair, the DSWD will deliver as instructed. Nauna nang sinabi ng DSWD na mayroong 30 billion pesos na nakalaan para sa cash relief assistance for drivers in crisis sa ilalim ng 2026 national budget. Bukod sa mga driver ng pampublikong sasakyan at delivery riders, inalala rin ng Senate Committee ang mga low-income earners. Dahil dito, itinanong ni Senator Erwin Tulfo sa DSWD kung ano ang nakalaang plano para sa mga ito. Ayon kay Yusek Di Maporo, pag-aaralan pa ng ahensya kung sino pa ang mga susunod na bibigyan ng ayuda. Ngayon wala pa pong pinag-usapan ano yung next sector. But in terms of funding, meron po. It's been publicly announced na half of IX will be specifically set aside for this crisis. Sa kabila ng patuloy na pagbibigay ng ayuda bunsod ng krisis sa Middle East, tiniyak naman ng Department of Budget and Management na may sapat pa ring pondo ang pamahalaan. Ayon sa DBM, handang tumugon ang gobyerno sa mga malalakas na bagyo at iba pang kalamidad na posibleng tumama sa bansa sa mga susunod na buwan. The economic managers are well aware of the crisis po ngayon, but we are closely coordinating po to ensure that there will be funds available po for all the programs and projects po that will be needed for the purpose po. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.